Ay, makukuha niyo din po yan. Ito daw mo Argon. Okay? So, pag, sabi mo sa katabi mo, pag nakatulog ako, gisingin mo na lang ako ha. Dahil malamig, masarap magpahinga sa piling ng Diyos. So, yun nga po, habang ako nag-aaral ng mensahe ng Diyos ngayong umaga po na to, okay? Tumingin ako mga alas 2 siguro, alas 3. Diba? Kahapon, signal number 2. Tapos nagulat ako pagising, hindi pala ako pagising. Kasi paikot-ikot lang ako sa kama, hindi ako makatulog. Pagtingin ko sa cellphone, browse ako ng FB. Nagulat ako, signal number 3 na. Tapos, nakita niyo ba yung mapa ng bagyo? Gulat ako, laki. Amen. Normally, pag may nagbabalita, pag may nagpicture ng bagyo, makikita mo pa yung mapa ng Pilipinas. Ngayon, hindi mo makita yung mapa ng Pilipinas. Ganon kalaki, ganon kalakas, ganon katindi. Tapos nagbabrowse ako ng comment section. Marami ang nakakaramdam ng takot. May mga nakaramdam ng pag-aalala. Sino nakaramdam ng pag-aalala? Amen? Tapos, sabi ko, Lord, paano to? Nung Friday, may pasok kami sa school. Napanood niyo po ba yung mga video dun sa Cebu? Kung gaano katindi. Sabi nga ng isa kong kaklase, yung pastora, kasi napanood niya yung mga video. May mga hindi ako pinapanood minsan pagka mababagabag lang ako, hindi ko na pinapanood. Sabi niya, napanood daw dun sa video yung unti-unti talagang tumataas, tapos yung mga tao talagang gumagawa ng paraan sa bubong para makaalis. Sabi niya, kung ako yun, dahil matanda na siya baka nahirapan ako kasi hindi ko na maiingat yung kamay ko, hindi na ako makakaalis doon, baka kusa na lang ako nalunod. Tapos sabi ko sa kanya, pinalala sa akin ng Diyos. Iyon ay kung wala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Pero dahil kasama natin ang Diyos, iba ang kwento ng buhay natin. Amen? May mga panahon na ang isang anak ng Diyos, katulad ng pagdating ng isang bagyo, malayo pa lang, bagabag na ang puso. Diba? Pag dumarating yung Judith, ang 20th, inaabangan na anong number ang lalabas sa mahiwagang bill. May mga panahon, kapatid, na sa buhay natin, ang nangyayari, napofocus tayo dun sa sitwasyon. Pero yung napakalaki ng bagyo na na-cover yung buong Pilipinas, pero sabi ni Lord, anong mas malaki dun sa bagyo? Mas malaki yung Diyos natin. Amen? Mas malaki yung kasama natin. Mas malaki yung kayang gawin. Kasi minsan, ang mga tao, saan nakafocus? Sa Sierra Madre. Ito yung magtatanggol sa amin. Hindi na yung mga politiko. Pero masarap maging isang anak ng Diyos. Bakit? Ano mang bagyong dumating. Pero mo, signal number 10, may bumabiyahe ang Hagunoy dahil may gawain ng Panginoon. Amen? Walang makakapigil sa mga anak ng Diyos pagsamba sa Kanya. Bakit? Siya ay tapat at tunay na Diyos. Amen? Dahil hawak niya tayong lahat. Siya ang may control. Kaya, kapag ikaw ay nakakaramdam ng pangangamba, huwag kang tumingin sa sitwasyon. Tingnan mo kung sino yung kasama mo. At yung kasama mo na yon, kahit kailan, hindi ka iniwan, hindi ka pinabayaan. Amen? Hey Lord, dami kong bayarin, Lord. Nagkakagulo na yung pamilya ko, Lord. Pag doon ka nag-focus, hirapan ka na. Lagi mo isipin, kasama ko ang Diyos. Amen? Kaya, sa araw na to, bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Lord, sa umaga pong ito, nagpapasalamat kami sa minsan pa na pag-aaral at pagkakatipon upang
mapaglalim namin ang pananampalataya namin sa iyo, aming Diyos. Salamat po, dahil napakabuti mo sa amin, Panginoon. Ano mang sitwasyon, naghahari ka sa aming mga buhay at hindi niyo pinababayaan ang inyong mga anak, Panginoon. Salamat dahil kinatagpo mo kami. Dinala mo kami sa pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ang hirap siguro, Panginoon, kung ang buhay namin wala kaming relasyon sa iyo. At dumadaan yung iba't ibang bagyo ng buhay. Pero salamat, Lord, dahil patuloy mo kaming hinawakan, ano man ang maging problema ang mga dinaanan namin. Kaya sa umaga na to, hayaan niyo pong mapaglalim namin ang patuloy na pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Patuloy kaming makasunod sa kalooban mo, aming Ama. At patuloy namin magawa ang layunin mo sa buhay na to, Panginoon. Na kami ay tulad ng mga agila, lilipad, iibabaw sa mga bagyo, at magiging mga tagumpay kami, Panginoon, dahil kami ay tinawag mo para managumpay sa anumang sitwasyon ng buhay, Panginoon. Salamat po, aming Diyos, sa umaga na to. Nawa, Panginoon, ang bawat puso, ang bawat isipan, ay mabuksan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Manang na Espiritu, patuloy ka pong kumilos, dumaloy sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Makatagpo ka namin muli sa umagang ito. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang araw na to, nang may papuri para salamat sa pagsamba sa pangalan ng tanging anak ko si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. So, tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At sa ating pag-aaral, muli po sa ating iglesia, ang tema natin for the year 2025 ay Enlarge Our Territory. Amen? Pagpapalawak ng ating mga teritoryo para sa kapurihan ni Lord. Amen? Para sa ikaluluwalhati ng ating Diyos. Kaya kahit anumang bagyo ang dumating, tuloy pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Dahil dito, tinuturuan tayo sa ating tema na Team Jesus. Okay, siguro naman, anong letter na tayo? Okay, walang S, walang U. Okay, dito po sa ating iglesia ay hinihimay-himay natin yung T-E-A-M. At bawat letra ay merong kahulugan. At dito po sa letter M, pinaunawa sa atin last Sunday na ang buhay natin ay tinawag para sa isang misyon. Dahil ang sabi nga dito, for the month of November, ang tema natin, ang sub-theme natin ay Mission Active Church. Amen? Aktibo, gumagalaw, umuusad, ready, handa. Katulad ng sinasabi po sa John 17 at 18 at John 20:21, na ang sabi ng Panginoong Jesus, kung paanong isinugong mo ako sa sanlibutan, sinusugo ko rin sila sa sanlibutan. Amen? Ang mga taong sumusunod sa Panginoong Jesus, ito yung mga tinatalaga niya para humayo. Amen? Ito yung mga tinatalaga niya para umabot at dalhin ang mensahe ng Panginoon. Pero ang tanong, kapatid, alam mo ba yung mission mo sa buhay? Awayin ko po yung asawa ko. Bigyan ko po ng coke yung asawa ko. Ano ba natin yung mission natin sa buhay? Kasi ayon sa Biblia, kung makikita natin, lahat tayo may special na assignment sa Panginoon. Amen? Meron tayong mga target para sa Panginoon. Meron tayong gagawin para kay Lord. Halimbawa, ikaw ay isang estudyante. Alalahanin natin yung panahon na ikaw ay isang estudyante. Nagbigay ng assignment si teacher. Hindi dito yung madaling makalimot sa assignment. Yung assignment pala. Okay? Hindi pumasok, naglaban na lang. Ang pahirapan pa niya yung sarili niya, maglalaban na ako. Amen? Ang buhay ganito, parang isang estudyante, binigyan ng assignment ng teacher. Tapos pag uwi mo, alam mo may assignment. Kaya lang, di mo alam, ano yung assignment natin? Diba? Kaya sa school namin, ako rin po kasi, sino yung madaling makalimot sa assignment?
Ako madali ako makalimot, kaya pag nagbigay ng assignment sa school, sinusulat ko talaga. Bakit? Kasi nakaasa din yung mga kaklase ko. Every Tuesday, ako yung magre-remind o reminder po para sa Friday, sa subject na ganito, ganito yung gagawin natin, may ipapasa tayong project, may ipapasa tayong ganon. Tapos mamaya magka-chat, ano pong project yun? Kayo ng teacher po, basahin mo na lang, mag-backread ka kaya. Ganun yung role ko sa mga kaklase ko. Walang nag-assign sa akin, pero yan yung binigay sa akin na mission ni Lord, na maging tagapagpaalala sa kanila. Katulad ng pinapaalahan ko sa sarili ko. So kapag balik tayo sa pagiging estudyante, na bawat sa atin may misyon. Na ang buhay mo hindi lang tinadhana para maghirap, para mahirapan mo problema. May magandang misyon ng Diyos sa'yo. Malay mo yung mag-asawang Santos. Papadala pala kayo sa ibang bansa, sa Afghanistan. Yung isang hakbang mo lang, may sumasabog. Hindi, malay mo padala kayo sa New Zealand. O, magbibilang kayo ng mga baka doon. Anong punto? Minsan, katulad ng estudyante, hindi natin alam yung assignment natin. So, naalala mo may assignment. Parang sa subject na na math. Kunin ko nga yung libro. Siguro yung assignment, kulayan lahat ng picture sa libro. Maghapon, kinulayan mo yung mga picture sa libro. Tapos pagpasok mo ng school, hindi pala yun yung assignment. Hindi natin alam ang assignment natin minsan. Anong lesson? Ang buhay natin, may mahalagang layunin, may mahalagang gagawin, may mahalagang pinapagawa ng Diyos. Halimbawa, yung katabi mo, mission mo yan kay Lord. Yung mga tao nakapaligid sa'yo, mission mo yan kay Lord. Hindi ibig sabihin pinapahirapan ka ng Diyos. May magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? May magandang reason kung bakit tayo may assignment. Kaya kailangan, inaalam natin, Lord, ano bang assignment mo para sa akin? Minsan, pag weekdays, ang assignment ko, mag-alaga ng dalawang maliit. Dahil wala si Pastor Remy. Pag nandiyan si Pastor Remy, yung isang barkada ko, nasa kanya. Si Yana. Okay, minsan naka yung tabibi niya. Okay? May kanya-kanya tayong misyon. Kaya lang, mapapagod ka lamang kung hindi mo alam yung mission mo sa Panginoon. Pero ang tanong, paano mo malalaman yung mission mo? Katulad ng estudyante, paano mo malalaman assignment mo? Manghuhula ka ba? Ay, ito gusto kong gawin, magkulay na lang ako ng mga picture sa libro. Ito lang assignment ko, pwede ba yon? O halimbawa, page 2 pa lang kayo, o page 10. O dito lang ako sa page 3 muna lang. Yun lang muna gagawin ko. Paano natin malalaman yung assignment natin? Tanungin mo yung nagbigay ng assignment. Amen? Lapit tayo sa Panginoon. Lord, gusto ko maging makabuluhan tong buhay na to. Ayaw kong sayangin yung buhay na to. Gawin ko kung ano yung tama. Gawin mo ng Friday. Halos sa subject namin, lahat may reporting. Natutuwa ako sa Panginoon kasi yung 4 na subject na yun, ako yung una lahat. Bunutan pa yun pero ako pa rin yung una lahat. Sabay-sabay yun, no, isang araw. Sabi ko, Lord, sabay-sabay. Pero after nun, hayahay na ako, tapos ni-report ko Pero mayroon ako isang kasamaan, isang pastor. Mag-report na siya. Bago siya mag-report, nagiring yung cellphone niya. Alam niyo kung ano yung message na dumating sa kanya? Patay na yung tatay niya. Nag-report ka. Dumating sa'yo, patay na yung tatay niya. Bakit? Sabi niya, kasi daw yung tatay nila, may sakit na sa puso. Pinapila pa sa ayuda. Umaga hanggang tanghali. Ayun, inatake. Yung, anong mararamdaman mo, ikaw yung pastor na yun? Sabi niya, pastor, sabi ko, okay ka lang ba, pastor? Mali tanong ko. Siyempre, hindi okay yan, pero ano bang pwede ko itulong? Pero sabi niya, kailangan kong gawin to. Nag-report pa rin siya. At after niya mag-report, doon na siya nagtatawag. Pinagalitan niya yung mga kapatid niya. Although hindi ko naman narinig ko yung mga sinabi, pero alam ko mataas. Pero masakit syempre para sa isang anak. Tapos sila yung kasama. Hindi niya kasama yung tatay niya. Pero ganun pa man, alam niyo, kahapon lang nakita ko yung pastor na to, nagtuturo sa isang gawain sa church.
Tuloy pa rin ang kanyang misyon. Sabi niya, kahit na ako'y nagdadalamhati, gagawin ko yung layunin ko sa Panginoon. Sabi ko, hindi madaling dinadaanan niya, pero sabi, Lord, ihawak mo ko ng ganong puso para sa'yo. Amen? Kasi minsan, ano yung mga bagay na nakakapagpapigil sa atin para magawa yung mission? Amen? Kaya sa araw po na to, tingnan natin ang mensahe ng Panginoon sa kanyang salita. At ang kanyang mensahe po ay magmumula sa aklat ng Efeso. In Ephesians 3, verses 10 and 11, sa New Living Translation, pag-aralan po natin sa isang lingkod ng Diyos na nakakaunawa pagdating sa misyon sa buhay. Ano yung mensahe niya gusto iparating sa mga taga-Efeso? Pinaliwanag niya kung paano niya naunawaan ang isang bagay. Ang sabi po dito, God's purpose in all this was to use the church to display His wisdom in its rich variety. Ano daw yung gagamitin ng Panginoon? The church. Ikaw kapatid, ikaw at ako. Amen? To display His wisdom to all the unseen rulers and authorities in the heavenly places. So verse 11, this was His eternal plan, which He carried out through Christ Jesus, our Lord. Sa Tagalog po, anong sabi? Sa Filipino Standard Version, ang sabi, sapagkat layunin niya na sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pamunuan at mga may kapangyarihan sa kalangitan at ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Amen? Ang pagmimisyon ay paghahayag ng karunungan ng Diyos. Amen? Dito nakikilala ng tao ang Panginoon. Kaya ang sinong gagamitin niya para magmisyon? Ang iglesia. Kaya hindi ka pwedeng magturo. O sinong gagamitin ni Lord? Sinong gustong magmission para kay Lord? Hindi pwedeng ganun. Pastor Aris na, ikaw lang po. Kaya pag nagturo ka, ilan yung bumabalik sa'yo? Bahagi ka ng iglesia, kapatid. Dahil sa atin, gagamitin ng Diyos para ipaliwanag yung karunungan ng Diyos. Kanina yung maingay. Okay? So, may layunin ng Diyos. At pag hindi natin nagawa yon, pag hindi nalakaran ng iglesia, nami-miss natin yung purpose ng Diyos. Amen? Kaya unawain natin dito sa Ephesians 3:10, Ephesians 3, kung ano nga ba yung napakagandang pinaliwanag ni Pablo sa mga taga-Efeso patungkol sa buhay niya at naunawaan niya sa pagiging isang misyonero. Pinaliwanag niya dyan na dati kung paano malayo tayo sa Diyos, kung paano patay tayo sa Espiritu, kung paano matigas ulo natin, ay kinatagpo tayo ng Diyos. At ipinaunawa sa atin ang bagong buhay na meron tayo. Kaya dito, ang pag-aaralan po natin sa Ephesians 3 ay yung core elements of the church mission. Ano ba yung mga pangunahing elemento ng mission ng iglesia? Well, pag nagmi-mission tayo, ano ba yung mga mahalagang bagay na dapat di natin makalimutan? Pag kumilos tayo, ano yung mga mahalagang elemento na dapat nandun sa ating pagmi-mission? At kukunin natin yan sa Ephesians 3, verses 1 to 13. Hihimay-himayin natin yan. Amen? So, core elements, mahalagang bahagi. Halimbawa, pag nagluto ka ng adobo, ano yung dapat hindi mawala? Ano talaga? Pasensya na po, hindi ako po, kaya bahala na kayo mag-decision. Hindi ko alam. Ang alam, parang ang nasa isip ko lang toyo. Pero sabi na isang cook, suka. Okay, hanapin lang po natin si Cap Robin. Doon lang kayo magpaliwanag kung sino ang lamang. Okay? Ayun. Sabi ko po sa inyo, hindi ako magaling magluto. Ideya ko lang yun, kaya ako kayo tinanong. Hindi ko alam. Okay, dahil dito napahamak ako. Pero, ito yung mga mahalaga kasing bahagi. Bakit pinapaunawa sa atin ng Diyos? Bakit? Kasi, nilalakaran na natin yung buhay na to. Amen? Ang CLGM ay ginagamit ng Diyos para umabot. Amen? Lumalabas tayo. Sa December, lalabas tayo. Hindi pwedeng magturo tayo. Lahat tayo bahagi. Amen?
Lahat tayo kasali. Parang dun sa mga pagdating sa pagluluto. Kasi alam dapat natin yung mahalagang elemento, mahalagang bahagi kapag kumilos tayo. Hindi yung magmi-mission ka kasi para mapansin ka lang ni Pastor Rene. O kaya palakpakan ka ng mga kapatid. Hindi. Dapat alam natin yung mahalagang bahagi. Halimbawa, sa pagkain. Ano pinagkaiba ng, tinanong ko na to sa ilang kapatid natin. Paano malalaman ng pagkain ng menudo, apritada, caldereta, mechado? Pare-parehas orange. Pare-parehas may patatas. Bakit? Sa buhay natin may mahalagang nilagay ang Diyos sa atin. May mahalagang pinapaunawa ang Diyos sa atin. Bakit ba ito yung na-topic ko? Hindi mo na ako magaling magluto. Sabi ko kay CJ, pasensya na kasi dito, wala akong may tulong sa pagluluto. Ang gusto ko lang gawin, maghiwa. Mainipin ako sa pagluluto. Pancake nga, hinahay ko agad para maluto, sunog. Ayun. Pero isang araw, nakapagluto naman ako dati ng pandemic. Pero, ito nga, may mahalagang bahagi para maunawaan dapat natin. Dahil isa kang misyonero ng Diyos. Hindi ka basta-basta. Misyonero ka ng Diyos. May sakit ka man o wala, may pera ka man o wala, payat ka man o hindi, misyonero ka ng Diyos. Ba't kayo natawa? Sabi nga yung Tita Tess kanina, ang una napansin sa akin, Pastor, ang laki ng tiyan mo. Nilitan ko tuloy bigla. Sabi nga, ano ba yung misyonero? Meron ako isang magandang quotes na nakita doon. Sabi niya, ang isang misyonero ay isang tao na iniiwan yung pamilya niya pansamantala para yung mga tao makasama nila ng habang buhay yung pamilya nila. Ulitin ko ang isang misyonero ay isang tao na iniiwan pansamantala yung pamilya niya, nagsasakripisyo, na hindi makasama yung pamilya niya panandalian. Para yung ibang tao, sa eternity, kasama nila yung pamilya nila. Amen? Iniiwan nila yung pamilya niya para makita, makilala, maranasan ng ibang tao yung buhay na walang hanggan. Kasi ang pangit naman kung ikaw lang yung nasa langit. Tapos nakakalungkot yung mga kasamahan mo, wala dun. Amen? So we need to understand, ano ba yung mga mahalagang bahagi o pangunahing elemento? Core elements. Limang bagay lang po ito. Una, sa kanyang sulat sa Efeso, pinakita doon, yung unang elemento is administration of God's grace. Pangangasiwa ng biyaya ng Diyos. Kapag tayo ay nagmimisyon, kapag tayo ay gumagalaw, sumusunod sa utos ng Diyos, ang daladala natin ay yung grasya ng Diyos. Ang daladala natin ay yung biyaya ng Diyos. Hindi yung may sarili kang motibo. Amen? Hindi yung may sarili kang gusto. Magaling kasi ako, matalino ako. Hindi. Ang daladala mo ay ang biyaya ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo na ipakilala ang kabutihan ng Diyos sa mga taong nakapaligid sa atin. Pero mo, ano ba yung grasya ng Diyos? What is God's grace? Ang grasya ng Panginoon ay isang biyaya, isang regalo na hindi natin makukuha kahit anong paraan. Kahit gaano kakabuti, kahit anong gawin mo. Kasi hindi tayo pasado. Bagsak tayo. Gumawa ang Panginoon ng paraan para abutin yung kanyang mga anak. Sino dito naka-experience na meron siyang makulit na anak? Sobrang kulit. Tapos pinarusahan niya. Halimbawa, face the wall ka. O kaya, luhod ka sa sin. May gumagawa pa ba nun? Oo, wala mo ng ano. Siyempre, pinagdadala natin yung bata, disiplina, dinidisiplina. Pero sino ito yung nakaramdam na alam mong hirap na yung bata, gusto mo nang tulungan. Ikaw na yung gumagawa ng solusyon para makaalis siya sa sitwasyon na yun. Amen? Ganon yung puso ng Panginoon.
Hindi tayo karapat-dapat ang tigas ng ulo ng tao. Pero siya pa rin yung umabot para sa atin. Siya pa rin yung gumawa ng paraan. Bilhin nyo, ang sabi ng salita ng Diyos dito, in Ephesians 3:2, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. Sa Tagalog po, ano sabi? Kung tunay na inyong narinig ang pagkakatiwala ng biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo, na tayo ay pinagkatiwalaan ng Diyos para dalhin, ipamalita yung kagandahang loob ng Panginoon, yung kabutihan niya maranasan ng ibang tao. Amen? May panawagan ka sa Diyos. Hindi lang si Pablo. Tayo yan. Pinagkatiwalaan tayo na dalhin ang grasya ng Panginoon. Alam niyo yung sinusulat niya ito, nasaan po siya? Isa to sa mga sulat na siya ay nasa kulungan. Pero mo, nasa kulungan siya pero sumusulat siya para palakasin yung loob ng mga taga-Epeso at mga taga-Pilipos. Naglilingkod siya kay Lord pero nakakulong siya. Wala siyang kasalanan. Pero ang tanong, nagreklamo ba siya? Nagpapigil ba siya? Hindi. Sabi nga niya, I am a prisoner of Christ. Bilanggo ako ni Kristo. Kahit na hindi niya deserving na makulong, tinanggap niya yon. Bakit? Alam niya yung plano ng Diyos sa buhay niya. Hindi siya nagpa-apekto, hindi siya tumigil. Dahil sa buhay na to, pag ikaw ay nagbisyon, sigurado makakaramdam ka ng hindi maganda. Sigurado masasaktan ka. Sigurado magkakaroon ng sakripisyo. Pero katulad ni Pablo, bilhin mo, naglilingkod na siya kay Lord, pero hindi niya kini-question si Lord. Lord, bakit ganito pa? Nakulong pa ako. Kung ikaw yung makukulong, ano kayo maging reaksyon natin? Diba? May mga tao magkaroon ng problema, Lord, ayoko na. Tigil na. Wala siyang ganung puso. Bakit? Alam ni Pablo ang buhay niya. Alam ni Pablo ang layunin ng Diyos sa kanya. Siya ay katiwala ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi siya nagpapigil at hindi siya nagpapaawat na dalhin ang kabutihan ng Diyos. Iparamdam sa mga tao. Bakit? Hindi rin naman siya karapat-dapat katulad natin. Amen? Wala makakapagmalaki. Pero ganun pa man, tinatawag ka ng Diyos. Amen? Pinili ka ng Diyos para dalhin at pangasiwaan ang grasya ng Diyos. Amen? So number 1, maunawaan natin kung paano naunawaan ni Pablo ang kanyang panawagan. May panawagan ka rin sa Panginoon. Amen? Meron tayong calling, divine calling sa Panginoon. At that is to administer God's grace. Ang grasya ng Diyos. Kaya kahit hindi ka mahal-mahal yung tao, kahit sinasaktan ka ng tao, mamahalin mo pa rin sila. Bakit? Ito yung panawagan mo. Amen? Kaya kailangan magpakatibay ka, kapatid, sa Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatibay ka, kapatid. Hindi porket Kristiyano ka na, happy ending na agad. Marami pa tayong dadaanan. Pero tandaan mo, yung biyaya ng Diyos na yan, iyan din yung nagpapalakas sa atin. Iyan din yung humahawak sa atin. Bakit? May problema ka na, gusto mo nang umayaw. Iyan din yung kumakapit sa atin para manatili sa presensya ng Diyos. Bakit? Ayaw ng Diyos na mapahamak tayo. Amen? Ayaw ng Diyos na tayo malayo sa Kanya. Alamang sitwasyon mo, lamang ang biyaya ng Panginoon. Lamang ang grasya ng Diyos. Kaya yan yung dala-dala natin. At yan yung binibigay natin sa mga tao sa paligid natin. Kaya kahit saktan man nila tayo, lalabas pa rin ang pag-ibig dahil naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Number 2. Ano ba yung administration of God's grace na to? Ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Number 2 is revelation of Christ's mystery. Paghahayag ng misteryo ni Kristo. Itong mystery na to, sa wikang Griego, if I'm not mistaken, misteryo, na ang ibig sabihin, nakatago, nakalihim,
Amen? Bakit? Kasi ito yung, pag tayo ay nag-mission, ihahayag natin yung misteryo ni Kristo. Maraming tao, dinideny si Kristo. Maraming tao, hindi siya kinikilala. Sabi nga doon sa isang page na sinusundan ko, nasan yung Diyos mo? Ayan, may malakas ng bagyo. Severe typhoon. Amen? Buti pa yung Sierra Madre. Protektahan kami. Bakit? Dahil dati pa man, may mga bagay na hindi maunawaan ng tao. That is mystery. Yung hindi kayang unawain ito, yung hindi kayang unawain, hindi kayang maintindihan ng pangunawa. Patungkol kay Kristo. Ano nga ba yung misteryo ni Kristo na to? Kasi nung panahon ng Bagong Tipan, sa Bible, big deal kung Hudyo ka o hindi. Big deal kung Hentil ka o Israelita. Ang mga Hudyo, meron silang special na feeling. Kami yung mahal ng Diyos, kami yung pinili ng Diyos. Kaya pag hindi ka kabilang sa lahi nila, ang tawag sa'yo Hentil, ibig sabihin, tinakwil ka, hindi ka kasali. Kung baga sa laro, hindi ka namin bati. Ayaw namin sa'yo. Madaya ka. Tingin mo, kung ang Israelita lang ang maliligtas, paano na tayo? Pero yung misteryo ni Kristo, na noon pa man pinakita yan ng Diyos, yung magandang plano niya, na ang lahat ng mananampalataya kay Kristo ay maliligtas. Ang lahat ay pinag-isa. Hudyo ka man o Hentil, basta konektado ka kay Kristo, tatanggapin mo yung magandang pangako ng Diyos. Ang pangit naman, naghirap ka na dito sa lupa. Pagkamatay mo, barbecue pa. Nasa ihawang ka pa. Kahit na anumang sitwasyon mo, basta ka konektado kay Kristo, may magandang pangako ang Diyos sa atin. Amen? Kabilang tayo sa binahagi para maging pamilya ng Diyos. At ito ay naganap dahil kay Kristo. Amen? Kaya nga sabi dito in Ephesians 3:3-5, "That is the mystery made known to me by revelation." Pinaliwanag ni Pablo na hindi ako nag-iimbento lang. Galing sa Diyos. Amen? Hindi ako nanguhula. As I have already written briefly. Verse 4, "In reading this, then you will be able to understand my insight into the mystery of Christ." At sabi sa verse 5, "Which was not made known to people in other generations, as it now has been revealed by the Spirit to God's holy apostles and prophets." Sa Tagalog po, anong sabi? Sa pamamagitan ng pahayag, ay ipinalam sa akin ang hiwaga, gaya ng nauna kong sinulat sa ilang mga salita. Na yung hiwaga dati, ipinapahayag na ngayon at ipinapaunawa sa atin. Hinahayag ng Diyos ang kanyang plano. Hinahayag ng Diyos yung kanyang gagawin, yung kanyang ginawa. Sa inyong pagbasa, sa pagbabasa ng salita ng Diyos, ay mauunawaan ninyo ang aking pagkaunawa sa hiwaga ni Kristo. Na bakit? Ang isang Diyos ay nagkatawang tao para abutin tayo. Amen? Hindi maunawaan ng mga Hudyo yun. Na yung Jesus na inaabangan nila, yung Messiah na inaabangan nila, ay manggagaling sa sabsaban. Hindi nila tanggap yun. Yung tagapagligtas nila, napako sa krus, hindi nila tanggap yun. Pero sa mga bagay na nakakaunawa, sabi nga dito sa verse 5, so, naunang mga salinlay, ay hindi ito pinaalam sa mga anak ng mga tao. Kaya mystery. Okay? Hidden pa. Nagaya ngayon ay pinahayag sa kanyang mga banal na apostol at propeta sa pamamagitan ng Espiritu. Through the Holy Spirit, we can understand the plan and the will of God through Christ. Amen? Na yung ginawa ni Kristo, naunawaan natin. Di ba dati, nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, wala tayong panlasa sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Malabo na magbigay ka ng oras para umattend. O kaya manalangin. Pero sa atin, na hinayag sa pamamagitan ni Kristo, naunawaan natin yung mga bagay na to.
Kaya nga sabi sa verse 9, at upang maipaunawa sa lahat, yung magandang plano ng Diyos na hindi naman nakita dati, nakatago dati, hinahayag ng Diyos ngayon. Na hindi namimili ang Diyos ng makakasama niya sa langit. Paano pag ang sinabi ang maliligtas lang ay mga 6-footer? Sino bang 6-footer dito? Patay tayong lahat dyan. Walang ganon. Available sa lahat ang kaligtasan. Dahil tayo ay sa iisang katawan, iisang pananampalataya, iisang Espiritu, iisang Diyos. Bahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Ipaunawa sa lahat kung paano isasagawa ng Diyos ang kanyang lihim na plano. Sa mga nakaraang panahon ay inilihim ito ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Sa panahon natin, nahahayag kung gaano katindi ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa ng Panginoong Yesus. Bilhin mo, sino yung handang mamatay? Ibigay yung buhay niya para doon sa mga kagalit niya, sa mga nagagalit sa kanya, sa kaaway niya. Siya lang. Bakit? That is love. Pag-ibig niya sa atin. Amen? May magandang plano niya sa atin. So dati hindi natin maunawaan, pero ngayon pinapaunawa sa atin ng Diyos. At number 3, ang pangatlong elemento, mahalagang bahagi. Kapag tayo nagmi-mission, ay maunawaan natin that it is a privilege of spreading the good news. Ito isang pribilehiyo na ipalaganap ang mabuting balita. Amen? Hindi tayo nag-mission para lang magbigay ng pagkain. Kailangan merong magandang balita, may mabuting balita. Isa itong pribilehiyo. Pirin mo, tingnan mo yung katabi mo, hindi ka scammer. Hindi ka scammer. Dala-dala mo yung pinakamaganda, yung mabuting balita. Amen? Ano yung meron doon sa mabuting balita? Na kahit may sakit ka, dala-dala mo may pag-asa sa Diyos. Amen? Na kahit magulo yung pamilya mo, may pag-asa sa Diyos. May gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ano yung gusto mong dalhin? Bad news o good news? Bakit tayo matapang na dalhin to? Bakit natin kaya ihayag yung magandang pangako ng Diyos? Dahil hindi naman tayo yun eh. Si Kristo ang nangako. Ang Diyos ang nangako. Amen? At siya ang gagawa nun sa buhay natin. Kaya isang pribilehiyo na ikaw yung magpalaganap ng mabuting balita. Lagi natin nababanggit, maraming tao sa paligid natin. Ngumingiti lang, nakatawa lang, pero hindi natin alam ano yung mga dinadaanan yan sa loob. Ano yung mga battles. Kaya sana, maging bahagi ka dun sa mga taong nakapaligid sa'yo, na pag nakausap ka nila, dahil sa mabuting balita, nagkakaroon sila ng kapayapaan. Amen? Nagkakaroon sila ng kapag-asahan. Hindi yung pag nakausap ka, lalo pang naguluhan. Isa lang yung problema niya nung nakausap pa. Dalawa na. Inaway mo pa lalo. Ganito katindi ang mabuting balita ng Diyos. Amen? Higit pa sa sitwasyon natin, yung inaalok sa atin ng Panginoon. Ano sabi ng salita ng Diyos? In Ephesians 3:7, by God's grace and mighty power, I have been given the privilege of serving Him by spreading this good news. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Si Pablo, na isang taga-usig ng iglesia. Kaya sabi niya ito, by God's grace and mighty power, I have been given the privilege. Ginawa niya lingkod upang ipangaral ang magandang balita. Ang tungkuling ito ay binigay niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Kaya huwag tayo matatakot kapag tayo ay lalakad sa paghahayag ng mabuting balita. Bakit? Makikita natin dito, nadadaloy sa atin. Amen? Ang kanyang kapangyarihan. Hindi mo alam kung ano sabihin, hindi mo alam kung paano ka haharap,
Katulad sa Team Mercado, pag na-assign magturo, iba yung kaba. Amen? Iba yung joy. Iba yung challenge. Malapit ka na. Pero, tandaan nyo, kung isipin nyo, ang dami naman pwedeng gamitin eh. Katulad ko, sabi ko, Lord, ang dami namang mas magaling magsalita. Ang dami namang mas matalino. Ang dami namang mas magandang lalaki. Ang dami namang mas masipag. Hindi tayo, malayo tayo, malayo. Pero tinan mo, kung babalikan natin yung background natin, sino tayo para gamitin ng Diyos? Amen? Pero ganun pa man, may magandang plano ang Diyos sa atin. At ikaw ang pinipili niya para maging tagapaghayag ng mabuting balita. Kaya kapag nakausap ka ng mga tao sa paligid mo, dala mo ay kapayapaan. Hindi chismis, kapatid ha. Dala mo ay solusyon, hindi problema. Kaya nga ako, kailangan maging maingat tayo na tayo ay maging tagapagdala ng mabuting balita ng Panginoon. Amen? Pribilehiyo natin yan. Tanungin mo yung katabi mo, ready ka na? Amen? Pribilehiyo natin yan kahit sa simpleng paraan. Kahit sa simpleng paraan. Diba kahit yung mga kasama mga Zumba, malaman lamang nila na may isang Diyos na nagmamahal sa kanila. Na maganda ang buhay na nasa Panginoon. May bago kang manliligaw. Malakas na bagyo ang iyong manliligaw. Wala niya alam kung sino siya. Amen? Pribilehiyo. Ibig sabihin, kahit ano man yung dinadaanan mong sitwasyon, huwag ka dun mag-focus. Tingin ka sa goal mo. Tingin ka sa mission mo. Kaya tayo nahihirapan na mapagod kasi nakafocus tayo doon. Pero katulad ni Pablo, pero mo hindi siya nagreklamo, Lord, nag-share na ako, pinabugbog mo pa ako. Lord, nag-share na ako, nakulong pa ako. Ano ba naman klase yan, Lord? Sabi nga ni Job, sa panahon lang ba nang mabuti natin pupurihin ng Panginoon? Anumang panahon, may pera man o wala, may bagyo man o wala, may sakit man o wala, may umaaway man sa'yo o wala, magpapatuloy ka sa Panginoon. Bakit? Pribilehiyo natin yan. Amen? Dahil tayo tinawag na maging mga anak niya. Number 4. Pangapat na elemento o mahalagang bahagi kapag tayo ay lumalakad sa kalooban ng Diyos upang gawin yung kanyang nais. Kung meron regalo sa iyo si Lord sa Pasko, umisip kayo ng pinakamatindi, anong gusto mong regalo? Meron ako napanood kagabi o kanina madaling araw yata yon. Hindi ko na alam kung anong oras. Pero yung proud na proud siya. Nakabili daw siya ng iPhone 17 Pro Max Mini. Wala naman palang ganun. Proud na proud pa siya nagpapatulong. Tulungan niyo pa ako. Hindi ko ma-register yung Apple ID ko. Walang Apple Store. Legit po yan, hindi yan fake. Chinek, wala naman pong nirelease na ganyan. Kaya dapat, alam mo, yung hihingin mo sa Panginoon, kung may hihilingin ka sa Panginoon, ano yung pinakamatindi mong hihilingin kay Lord? Nawala po yung problema ko, tapos nawala yung asawa mo, ano? Madalas natin sa TikTok yun eh. Madalas yun yung pinapakita eh. Bakit? Number 4, ang mahalagang elemento na dapat nating maunawaan, when we are doing missions, kapag humakbang ka sa paglilingkod sa Panginoon, kapag ikaw ay humakbang, halimbawa, yung lumabas ka lang ng bahay nyo, minsan di naman kailangan malayo eh. Paglabas mo lang ng bahay, marami na nakapaligid sa iyo na pwede mong abutin. Amen? Number 4 is pangaral, ang di masukat na kayamanan ni Kristo. Preach the boundless riches of Christ.
Ang daladala natin ay yung hindi masukat na kayamanan kay Kristo. Amen? Madalas ang focus lang natin pera. Madalas ang focus lang natin material na bagay. Pero alam mo, buti na lang hindi binibigay ni Lord lahat ng gusto natin. Bakit? Minsan yung hinihiling natin di nakakabuti. O kaya yung hinihiling natin, maliit kumpara doon sa plano niya para sa atin. Amen? Kaya tayo may pag-asa Kaya tayo nagpapatuloy. Dahil merong hindi masukat na kayamanan ang inilaan sa atin ng Panginoon. Higit pa sa pera, higit pa sa pambayad. Katulad ng awit kanina, meron isang linya doon talagang mula sa puso ko. Ang sabi doon, ang lahat ng aking ginagawa sa iyo ay hindi lingid. Sabi mo, Lord, sabi niya, alam ng Diyos yung mga pinagdadaanan mo. Alam ng Diyos yung mga hirap mo. Alam ng Diyos yung mga panahon umiiyak ka. At higit yung kaya niya ibigay. Diba? Ang pinakamasarap na maramdaman yung yakap talaga niya. Amen? Na hindi kayang bilhin ng pera. Yung patawarin ka niya sa kabila ng yung mga pagkakamali. Yung abutin ka niya kahit umaayaw ka na. Diba November na ngayon? Ilang beses mo lang naisip na tumigil sa Panginoon. Ilang beses mo lang naisip na sumuko sa buhay. Ilang beses mo lang naisip, Lord, ayoko na. Pero hanggang ngayon, andito ka pa rin. Amen? Dahil pinapatunayan ng Diyos na higit ang gagawin niya sa buhay mo. Amen? Hindi masusukat na kayamanan ni Kristo. Bakit? Ano pong sabi niya? Na pag hinayag natin si Kristo sa mga tao, mauunawaan nila, sabi diyan, although I am less than the least of all the Lord's people, this grace was given me to preach to the Gentiles the boundless riches of Christ. Although I am less than the least. Ako ang pinakahamak sa lahat ng mga pinili ng Diyos. Meron yung pumapatay, yung nagpapahirap sa mga Kristiyano. Yun yung pinili ng Panginoon. Di ba hindi ka hiyang-hiya na siguro yung mararamdaman mo nun? Yung dating inuusig mo, yun ngayon yung mga inaabot mo. Kaya ang ganda ng puso ni Pablo pagdating sa misyon. Bakit? Kahit na may nangyayari sa buhay niya, hindi siya nagmamalaki. Hindi siya nagyayabang. Wala pa rin siyang tigil sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Sabi diyan, gayon may minarapat niya ang ipagkaloob sa akin ang natatanging kagandahan loob na ito, na ipangaral sa mga hentil ang magandang balita tungkol sa di masukat na kayamanan ni Kristo. Alam niyo ba? Para sa mga hentil, para sa mga hindi kabilang sa bayang Israel, panaginip lang nila to. Parang panaginip lang nila. Ganon kalayo. Ganon kahirap. Bakit? Dati kasi, isang bayan lang ang pinili. Pero pinaunawa ng Diyos na bukas sa lahat ang kayamanan ng Diyos. Bukas sa lahat yung pangako ng Diyos. Bukas sa lahat yung kaligtasan. Kaya hindi masukat kasi ganon na lamang yung tuwa ng mga hentil. Na dati hindi naman sila kabilang, ngayon kabilang na sila. Amen? Na dati hindi ka naman bati ka na. O sige, sali ka na sa laro. Amen? Hindi tayo kabilang. Pero sa plano ng Diyos, kabilang tayo simula noon pa man. Amen? Ganyan katindi ang plano ng Diyos sa atin. Kaya sa panglima, ito na po magtatapos. When we are doing mission, ang isang elemento na mahalagang maunawaan natin is to carry out the eternal purpose of Christ Jesus. Isa katuparan ang walang hanggang layunin ni Kristo Jesus. Na mula noon pa man, nung bumagsak si Adan at si Eva, gumawa na siya ng plano. May plano na siya para iligtas at tubusin
ang kanyang mga anak. Amen? Na ang mga tao ay makabalik sa piling ng Ama. Mapatawad sa kasalanan, matubos, malinis, at maluwalhati ang Diyos sa buhay nila. Amen? Na ang eternal purpose na to ay yung walang hanggang layunin ni Kristo Jesus. Ano sabi pa ng salita ng Diyos? In Ephesians 3:10-11, His intent was that now, through the church, the manifold wisdom of God should be made known to the rulers and authorities in the heavenly realms, according to His eternal purpose that He accomplished in Christ Jesus our Lord. Sa Tagalog, upang sa pamamagitan ng iglesia ay maipaalam ngayon sa mga pinuno at sa mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito ay ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Na mahayag ang pag-ibig ng Diyos sa buhay ng kanyang mga anak. Amen? Tuloy mo, kahit wala tayo, Diyos pa rin siya. Makinig ka man ng message ngayon o hindi, Diyos pa rin siya. Pero ang tanong sa buhay na to, after this, saan ka pupunta? After ng buhay mo na to, sigurado ka ba na ikaw ay papunta sa piling ng Diyos? Ito yung pinapaunawa niya sa atin na ganun tayo kamahal ng Diyos. Alam niya yung mga sitwasyon natin at alam niya kung saan tayo pinakamabuting kalalagyan. Amen? Ito yung walang hanggang panukala o layunin ng Diyos sa atin. Mula noon hanggang ngayon, napakaganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya, lahat tayo, mahalagang maunawaan na bahagi tayo ng tungkuling inihatang ng Diyos sa iglesia. Amen? Balikan po natin ang matulin. Meron po bang natutunan sa umaga na to? So what are the core elements? Ano yung mga pangunahing elemento? Mga mahalagang bahagi. Baka naman pag tinanong kayo, anong natandaan nyo ha? Ano po? Anong mas mahalaga? Yung toyo o suka sa adobo? Okay? What are the core elements? Ano yung mga mahalagang bahagi? Inihahanda tayo ng Diyos. Amen? Inaayos ng Diyos yung pangunawa natin. Una, administration of God's grace. Pangangasiwa ng biyaya ng Diyos. Na ikaw ay tinawag ng Diyos upang dalhin, upang ipaunawa, upang iparamdam ang napakagandang plano ng Diyos. Amen? Na hindi tayo karapat-dapat, ginawa niya tayong karapat-dapat. Amen? Kaya kailangan, ang dala-dala mo ay pag-asa sa buhay na to. Pangalawa, inihahayag natin ang misteryo ni Kristo. May mga tao hindi naniniwala na si Kristo ay namatay sa krus. Nilibing at nabuhay na magmuli. Sinasabi nila na siya ay gawa-gawa lang yan ng mga apostol. Hindi. Pinapaunawa sa atin kung gaano at katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Isang ganun lang po ang technique. Okay? Pangatlo, the privilege of spreading the good news. Amen? Hindi namimili ang Diyos. Ang tinitingnan lang niya, yung puso na gustong magpagamit. Whether marami kang alam o hindi, pribilehiyo natin to na magamit para sa Kanya. Amen? Pangapat, preach the boundless riches of Christ. Ipangaral ang di masukat na kayamanan ni Kristo. Na ang isang tao, darating ka sa punto, na pag nakilala mo pala si Jesus, pag nakilala mo ang Diyos, nagkaroon ka ng relasyon sa Kanya. May sports car ka man o wala, may problema ka man, o meron man, palagi, may sitwasyon ka man, may sakit ka man, walang ibang pinakamahalaga kundi kasama mo ang Diyos. Amen? Dahil higit yung kaya niya ibigay sa buhay natin. Kaya hold on, kapatid.
Ilaban mo ang pananampalataya mo para sa Panginoon. Amen? Bagyo man yan, mas malaki ang Diyos natin. Amen? At panglima, carry the eternal purpose of Christ Jesus. Isa katuparan ang walang hanggang layunin ni Kristo Jesus. Maging bahagi tayo ng sinimula ng Panginoon na tayong pinagkatiwalaan na dalhin ang mabuting balita niya. Amen? Ipangalat at ipahayag dahil iyan ang buhay natin. Amen? At nawa, loobin ng Diyos, saan man tayo dalhin ng Panginoon, alam mo kung ano yung dala-dala mo. Alam mo yung mensahe mo. Alam mo kung para kanino mo ito ginagawa. Kaya may sitwasyon man o wala, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen? Kaya ang bilin ni Pablo, because of Christ and our faith in Him, sa mga tao na nakikristo at may pananampalataya sa Kanya, we can now come boldly and confidently into God's presence. Kaya sabi niya, so, please don't lose heart, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, please don't lose heart. Sabi niya, hindi siya sumulat para magpaawa sa kanila na ako'y nabilanggo dahil sa inyo. Kasalanan niyo to. Hindi ganon. Nabilanggo ako, I am suffering for you, so you should feel honored. Na ito, bilanggo ako ni Kristo. Hindi niya tiningnan na yung sitwasyon niya, bilanggo siya ng Roma. Bilanggo siya ni Kristo. Ibig sabihin, ang buhay niya ay para kay Lord. Ano man ang mangyari, may sitwasyon man o wala, maglilingkod siya sa Panginoon. Amen? Na ang buhay niya ay para sa Panginoon. Iyon yung pinapaunawa niya. Kaya sabi niya dito, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, kung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, at kung ikaw ay nananalig sa Kanya, makakalapit tayo sa Diyos ng may pagtitiwala at panatag ang loob. Diba? Hindi ka alanganin. May kapayapaan sa puso mo, panatag ka, dahil may relasyon ka sa Kanya. Kaya't hinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob. Maraming gagamitin ng kaaway. Pero tandaan nyo, mas malaki ang plano ng Diyos sa buhay niyo. Amen? Dahil sa mga kahirapang tinitiis ko, alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. Kaya ang tanong, kapatid, ready ka na bang mag-mission? Handa ka na ba sa mission mo? Harapin. Minsan, alam natin yung mission natin eh. Pero ayaw lang nating harapin, ayaw lang nating hakbangan. O kung nandun ka na, huwag kang titigil. Diretso lang. Amen? Kung gusto niyo mag-training, paulit-ulit itong sinasabi, subukan niyo dun. Masaya dun, sa loob dun. Hintayin niyo pa si Jesse, pagpunta dun ni Jesse, ni Gab-Gab, at saka ni Yana. Mas matitindi ang mga leaders nandun. Amen? So ngayon, maganda ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Kaya mayroon siyang mission na ibinigay para sa atin. Amen? So, meron po ba natutunan ngayong umaga na to? Palakpakan nga po natin ang Diyos na buhay. At tayo po ito muna sa ating tithes and offering.